Hello po sa lahat ng mga viewers ng ating channel Nobs Vlogs. Kumusta na po kayo? Salamat sa suporta ninyo at panunood sa aking ginagawang pagbablog. Tuloy na tayo sa ating topic ngayon. Ito kasing isang vlogger na ito na sobrang napakatapang ng lakas magmura ng lahat ng lumalabas sa bunganga niya ay puro salita ng diablo. Bigyan natin ito ng bigyan natin ito ng isang magandang aral at saka puna. Saka ito, hindi ako maniniwala hindi actionan to ma-actionan to. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. No? Anong pangalan mo? Labrador? Labrador kasi aso yan Pag yung aso, natural lang yan. Kahol ng kahol. No? Pag kahol ng kahol, duwag yan. Kahol lang ng kahol. Pero pag nilapitan mo, tatakbo yan. Ganun yan siya. Ganun ang, ganun ang pagkakakilala sa isang aso. Kasi sa pangalan pa lang niya, Labrador. Tama nga. Kasi unang-una, kung di ka duwag, ba't di mo pakita yung mukha mo? Magaling ka lang magngangangawa dyan Dahil sa naka-face mask ka Ganito mag-vlog, tingnan mo. Pakita mo kagwapuhan ng isang tao. Ayan Pero nagsabi kasi dyan, ako nakasombrero nga daw din ako Nakasalamin Pero ito, kita nyo na Ikaw, subukan mo lang kahit ilang segundo lang, pakita mo lang mukha mo. Kung talagang nasa katwiran ka at yung paninindigan mo is kaya mong pangatawanan, Kasi ang ginagawa mo kasi, pagmamanipula sa utak ng mga tao, diyan sa mga nanonood sa iyo. Papakampi ka sa mga Katoliko, papakampi ka sa mga Muslim. Bakit? Sino ka nakampihan nila? Kita ko po, kikilos na ang mga Katoliko at iba pa mga reliyon para po. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Anong gusto mo? Pag-aawayin ang mga iglesia ni Cristo, mga Katoliko, mga Muslim? Ikaw lang gagawa ng isang bagay na ikakasama ng sambayan ng Pilipino, ng mga mamamayan. Kasi, eto lang ano bang pinagmamaktol mo doon sa pagsalita ni Congressman Marcoleta doon sa ginawang rally na Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo? Ano bang pinagmamaktol mo doon? Kung matalino ka, kung hindi tayang laman ng utak mo, makukuha mo kung ano yung punto doon. Walang sinabi doon, walang ginawang pangangampanya doon o siraan ang administrasyon o siraan kung sinong politiko. Ang tinutukoy doon, yung pamamaraan ng Quadcom sa ginawa nilang paglilitis. Wala ka kasing alam Ang alam mo lang kasi bayaran ka Bayaran ka, magsalita ka ng ganito Ito sasabihin mo, hindi ka na nag-iisip. Yung mga katulad ng mga utak mo, yung dapat binubura dito, binubura sa mundo. Yung ganyang klaseng pag-iisip. Dapat yan i-flush out. Sabi ko nga pag tae ang laman ng utak mo, talagang mabaho lumalabas sa bunganga, So, pinapatunayan mo habang tumatagal yung sinasabi ko na tae laman ng utak mo, ikaw na mismo nagpapatutuon yan sa sarili mo. Ba't hindi mo gamitin yung utak mo sa pag-intindi sa mga bagay? Doon lang sa sinabi ni Congressman Marcoleta, ipinaliwanag niya doon kung bakit nagkaroon ng pagkakampi-kampi at bahabahagi doon sa itaas, doon sa grupo ng mga mambabatas, doon sa grupo ng mga sa gobyerno. Siyempre, ang tinutukoy nila doon, ang tinitira nila doon, ang Duterte. Wala namang iba, di ba? Wala namang iba halos lahat naman doon kalaban ng Duterte. Ngayon ikaw, hindi ka sa Duterte. Doon ka sa sinong politikong nagbayad sa iyo, Kung sabing sa PBBM ka, wag mong sabihin hindi namin suportado ang PBBM. Wag mong sabihin ginamit lang namin yung sinabi ng PBBM para maisagaw ang rally at makakampi doon sa mga Duterte. Wala kaming layunin ganun. Ang tanungin mo yung PBBM, na boss mo ba yan? O sino bang boss mo diyan? Kasi doon ka siguro 'di ba? Ang tanong mo sa kanya, bakit sinabi niya yung ganon?
Anong layunin niya? Sige nga. Eh, yan ang hamon ko sa'yo. Itanong mo doon sa boss mo kung ano ang kanyang motibo. Bakit nagpahayag siya ng ganon? Sige nga. Kung ano yun, palabas lang niya? Pakitang tao lang niya? Pero ang totoo is, plano niya talagang tirahin yung kanyang bise? Ganon ba? Ganon ba? Eh, tanong mo sa kanya yon. Kasi kung hindi ganon, i-deny yon, so tama kami, nasuportahan siya. Dahil yung sinabi niya, tama rin, ayaw niya na magkaroon ng ibang pagkakaabalahan ang kanyang kabinete, ang kanyang mga tao, sapagkat magsasayang lang ng oras, panahon, at ng gastos, gano'n yan siya. So dapat unahin yung kapakanan ng sambayanang Pilipino, yung bawat isang Pilipino. Hindi kaya ta Pilipino eh. Kaya ayaw mo yung sinabi ng Pangulong Marcos na yun eh, di ba? Huwag mong pagdiskitahan ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, sila lang po gumagawa ng paraan na mapagkasundo yung gobyerno. Dahil pag hindi napigilan ng pag-aaway nila doon sa taas, doon magsisimula sa taas ang mga kuman papunta sa ibaba para magkagulo ang sambayan ng Pilipino. Katulad mo, saan galing ang mando sa'yo para magsalita ka dyan? Di ba? Galing doon sa taas, magsasalita ka, sisira mo yung Iglesia ni Cristo, dadamay mo yung Katoliko, dadamay mo yung ibang reliyon, dadamay mo yung Islam, para batikusin, burahin. Sabi mo, burahin ang Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Oh, anong ginawa mo? Di ba? Ikaw ang pagsisimula ng gulo. Pero palagi ko, di ka naman papatulan ng mga yan eh. No? Salita ka lang na eh, ngawa ka lang naman ng ngawa eh. Sabi ko nga, aso ka lang eh, aso ka, labrador ka eh. Aso ka lang. Kaya yan ang katungkulan mo, magngawa dito. Pero pag lapitan ka, bahag naman buntot mo, magtatago ka. Eh, tinatago mo nga mukha mo eh. Sige nga, pakita mo nga yung mukha mo. Nahamon kita, sunod na vlog mo na makikita ko. Naharap pa sa screen, tanggalin mo yung face mask mo. Ako, eto, tingnan mo ko. Ayan, nahamon kita. Gawin mo to. Pakita mo. Huwag yung puro ka lang ngawa. No? Taay kasi laman ng utak mo, hindi ka nag-iisip eh. Pinag-iinitan mo, yung pagsalita ni Congressman Marculita doon, siniraan niya ba yung Pangulo doon? Binanggit niya lang doon kung ano yung ginawang hindi maganda ng Quadcom. Sinong pupuna doon sa Quadcom? Sige nga, ikaw nga. Sinong pinakamatigas mong boss dyan? Na pupuna doon sa ginagawa ng Quadcom na mga maling proseso sa pagpa-implementa ng mga batas. Gumagamit sila ng batas. Di ba? Pero, tama ba ang ginawa nilang paggamit sa batas na ginagamit nila? Sa batas na naging instrumento nila para paglitis doon sa mga tao? Di mo ba alam kung ano yung batas dito sa Pilipinas? Ayun o, dami nakukulong ng walang kasalanan. No? Ikaw nga eh. Pwede kang ipakulong eh. Diyan sa ginagawa mo, kayang-kaya. Kasi eto lang, sasabihin ko sa iyo, sinabi mo pa na lahat ng mga tinulungan ng Iglesia ni Cristo na iboto, na ipanalo, mga kawatan lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo, puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. So, pinapanawagan ko po yung mga tinulungan ng Iglesia ni Cristo itong nakarang eleksyon sa kanong mga nakaraan pa. So, mga kawatan daw po kayo, sabi nitong labrador na to, itong aso na to. Kaninong aso ba ito? Tali nyo to. Tali nyo to. Eh baka makilaw ito sa labas pag naglalabas-labas to at gagala-gala to. Kilawin ito ng mga manginginom dyan. Sigurado yan. Oh, wag lalabas-labas ito ng ng bakuran niya. Kasi aso ito eh. Kikilawin ito. So ito sa mga nasa gobyerno ngayon, no? Mga natulungan mula mayor, mula congressman, lahat na hanggang sa presidente. Oh. Pangulong PBBM,
Kawatan ka daw, sabi ng Ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan. ngayon, eto lang ngayon. Doon sa mga naibuto namin na mga nasa pamahalaan ngayon. So, mga kawatan daw po kayo. Lahat sabi niya eh. Lahat ng tinulungan namin. So, lahat ng tinulungan namin na nanalo dyan. Mga kawatan daw kayo. Ano pa? Ano pa yung sinabi dyan? Replay po ninyo. Downloaded ko na po lahat ng mga sinasabi ng tao na ito. Ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo. Pinipili nyo yung mga mandarambong kasi nakikihati kayong mga putang ina ninyo. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang sinira nito, pati na po mga nasa gobyerno. No? Lahat ng mga natulungan. So ngayon, patunayan po ninyo na nagbayad po kayo sa aming tagapamahalang pangkalahatan, nagbigay kayo ng pera. Yun po, inahamon ko po yung nasa gobyerno po. Nasa ikalilinaw lang po para madepensahan naman po no, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Kasi nga po, itong tao na ito, hindi makain ng aso eh, no? Aso nga ito eh. Pero hindi makain ng aso yung mga pinagsasabi nito, no? Sa pangalan mo parang labrador kay aso ka eh, no? Kanino kang aso? Sino nagpapakain sa'yo? Yung aso kasi, pag walang makain yan, kakagatin niya rin pati amo niya yan. Kaya ikaw, alam ko kung ano ang diskarte mo, no? Aso ka lang eh. Pag nilapitan ka, sigurado tatakbo ka eh. Pag hinanap ka, sigurado magtatago ka eh. Di ba? Hindi ka namin tinatakot. Gusto ko lang namin makita ng personal. Kakausapin ka lang naman namin. Di ba? Tuturuan ka lang namin ng leksyon. Paano ba magturo ng leksyon? Pasok ka namin sa paaralan. Kulang ka sa aral eh. Tapos, magsasalita ka na may mga Iglesia ni Cristo na umalis. Nung nagsalita si Congressman Marcoleta. Saan mo nakuha yun? Nandun ka ba? O baka chismis lang? Chismuso kang aso ka. Di ba? Chismuso kang aso ka. Wala kang mga batayan sa lahat ng mga sinasabi mo. Kundi, murahin mo lang ng murahin yung kung sino ang tinitira mo dyan sa ginagawa mong pagbablog mo. So, kami, mga Iglesia ni Cristo, minumura mo. Humihingi ka ng depensa, hindi mo nila lahat ng sinasabi mo. Kunwari lang yung sinasabi mo, hindi mo nilalahat mo na. Pag binanggit mo mga Iglesia ni Cristo, pareho kami lahat, Iglesia ni Cristo, paano mo nasabing hindi ako matino? Paano mo nasabing hindi matino yung pitbahay mo dyan? Sige nga, yung lumalabas kasi sa bunganga mo, kaugukan mo lang yan, no? Tama nga, yung pangalan mo, labrador. Tahol lang ng tahol kasi aso eh, no? Tahol ng tahol, wala namang laman ang ulo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. So ayan, mga kababayan, kinukumbinsi pa ang mga Katoliko para burahin daw ang Iglesia ni Cristo. Kumporme ba kayo dyan? Paki-comment nyo po, mga kababayan natin. Turuan natin ang leksyon tong tao na to. Ito yung taong nagkikreate ng gulo. Ito yung taong gustong magsindi ng mitsa para yung taong bayan, itong mamamayan sa Pilipinas ay mag-away-away. No? Mga kapatid nating mga Islam, binanggit niya kayo dyan na kakalabanin kami, pagsasama-samahin daw kayo ng mga Katoliko, buburahin daw ang Iglesia ni Cristo. Payag ba kayo sa ganyang sinasabi ng tao na to? Sa takbo ng utak na tao na to? Makikiisa ba kayo
dito sa sinasabi ng tao na ito, na ang kanyang mga sinasabi dyan is personal niya lang na kagustuhan. Diba? Kung ano yung takbo ng utak niya, gusto niya isama kayo doon. Kung ano yung pananaw niya, opinion niya, na gusto niya mangyari, gusto magpasikat, idadama niya kayo, isasama niya kayo doon. Diba? Nilalahat nito ng tao na to eh. Walang pinipili, no? Nilalahat niya. Kaya salita ng salita lang tong tao na to. Kasi nga, walang laman ng utak nito. Ewan ko. Busog na busog eh. Malusog ang katawan eh. No? Malusog na malusog to. Dahil siguro sa ganyan, sa ginagawa niya. Pinapakain niya ang sarili niya, ang pamilya niya, sa mga perang binabayad sa kanya para lang gumawa ng ganyan. Pagmumura, sinungalingan, tirahin yung sinong titirahin niya. Wala tong tao na to. Sarap pakinggan yung mga sinasabi niya, no? Ang gagalaiti, no? Ang lulutong pag nagmura. Pero ganun talaga yung aso. Yung aso, dapat tinatali yan, nasa kulungan. Kasi pag lumabas siya ng bakuran, lumabas ng bahay niya, at maispatan niyan siya ng mga tambay dyan at ng manginginom dyan, kilawin ang labas niyan. Di ba? Oo, kilawin yan. Aso, kumakain ng tae yan eh. Di ba? Ganun yan siya. So ito, gagalisin din to pag tumagal to. Kasi basura kinakain ito eh. Basura eh. Galing doon sa masamang paraan ginagawa niyang pagkain ito eh. So, Labrador. Natanggap mo ba yung hamon ko? Tanggalin mo face mask mo para mapakita mo yung galing mo. Mapakita mo yung gandang lalaki. Ano ba? Yung gandang lalaki mo, pakita mo. Ako, di mo pwedeng sabihin nagdi-disguise ako. Okay lang ako. Di ba? Pakita mo lang. Para fair ba? Fair. Pag nagsalita kay patas ba? Patas. Pareho lang tayo, nasa social media. Bablog ka, bablog din ako. Sabihin mo yung gusto mo, sinasabi ko yung gusto ko. Pero itinatama ko lang yung maling takbo ng utak mo. Puro paratang lahat, sinasabi mo. Puro paratang lahat. So, pangatawanan mo po yan. Pangatawanan mo po yan. Sa akin lang eh. Sa akin lang eh. May asunto ka na sa akin. Ipunin pa natin. Dagdagan pa natin. Downloaded ko lahat ng mga downloaded ko lahat ng mga tawag yan, mga content mo. Lalo pa yung ginagawang pagmumura sa amin. Kahit di-delete mo, kahit pakiusap mo pa yan dun sa network ng Google o ng YouTube dyan, delete yan, nasa akin na yan siya. Alam ko, di ka naman takot eh. Tapang ka eh. Pero hanggang saan kaya yan, no? Wala lang sisihan sa uli ha. Wala lang hingian ng sorry ha. Kasi lahat ng mga sinabi mo, tumama na dito na sa amin. Ganun lang yan siya. So, ganun lang po, no? Sa ating mga kapatid dyan na sumusubaybay. So, okay lang po. Relax lang po tayo. Relax lang po tayo. Meron tamang paraan at meron pong panahon. Hintayin lang po natin. Huwag lang po tayo mamadali. At least, dito, kinokondisyon ko lang po yung ating isipan at damdamin. Kasi sa ating sabi nga is, masakit para sa atin yung gaganunin, babastusin, no? Babastusin, kukutyain, ano pa ba yun? Lipostain ang ating tagapamahalang pangkalahatan ng isang ultimong aso. Ultimong aso lang ang, kahol ng kahol dyan. Siyempre, gamit ang social media, naririnig ito ng mga followers niya. Marami rin, daan-daan din ng mga followers siguro nito. Ganun. Pero, ito nga, sabi ko nga, ang itinatanim ng tao na ito sa utak, sa isip ng mga followers niya, yung magkaroon ng galit sa kapwa-tao, magkaroon ng masamang impresyon, masamang pag-intindi, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, marami pong natulungan. No? Baka isa ka pa nga na natulungan niya noon eh. Sabi mo, may kaibigan kang mga Iglesia ni Cristo eh.
So dahil dito kasi sa personal mong layunin, sa kagustuhan mo, so init sa puwera mo na yung pagiging magkaibigan ninyo ng sinasabi mong kaibigan mo mga iglesia ni Cristo. Kasi nga, binayadan ka nga siguro, no? Nakatanggap ka ng pera, kailangan mong magsalita ng ganyan. Sige, tirahin mo yan sila. Para ano, so nakalimutan mo na yung mga taong sinasabi mo, mga kaibigan mo ng mga kapatid sa iglesia. So hindi ka tunay, no? Traidor ka, kumbaga traidor ang tawag diyan. Isang vlogger na tawag, ang pangalan mo? Labrador lang ang alam kong pangalan mo eh. Kasi madaling tandaan, pag Labrador kasi aso yan eh. Ang aso, tahol ng tahol. Tahol ng tahol. Na pag nilapitan mo naman, tatakbo naman yan at magtatago. Ganun yan siya. Kaya nanganganib ang aso na tahol ng tahol na lalabas ng bakuran. Kasi yung taong tinatahulan nun, baka may ispatan siya, no? Ganun, di ba? Sa totoong pangyari, daan ka sa bakuran na yan. May asong tahol ng tahol sa'yo, tahol ng tahol. Nasa bakuran. Ngayon, nakalabas ngayon yung aso na yon. Tapos, dumaan ka. Tapos, yun yung asong tumatahol-tahol sa'yo. At nakita mong tatahulan lalapit sa'yo. Anong gagawin mo? O, di ba? Gagarotehin mo yan. Sipain mo. Baka mapatay mo pa yung aso na yan. O, di ba? Yun, sa aso yun ha. Pero pag ganun ugali mo, di natin alam. Baka ganun ang mangyayari sa'yo doon. Di ba? Ganun yan. Yung taong tahol ng tahol, parang aso. Ganun ang pagkakalagyan yan. Di ba? So, sample ko lang yun sa aso. No? Na dapat sana, huwag maging ugali mo. Kasi pag ganun ugali mo, so wala tayong magawa. Gusto mo maging aso eh. Di ba? Pangatawanan mo, pagiging labrador mo ngayon. Okay? So, mga Kaps, comment section ko po, comment lang po yung mga gusto mo, babasahin lang natin sa susunod kong mga vlogs yan. Okay, maraming salamat po. Sabi ko nga po, ulitin ko no, para po lang doon sa mga tinulungan, mga binoto ng Iglesia ni Cristo. Itong nakarang eleksyon at itong nung nakarang eleksyon at saka itong mga darating pa na eleksyon. Siyempre, sinasabi ng tao na to, nagbabayad ang mga politiko sa Iglesia ni Cristo para iboto. Ngayon, yung mga binoto ng mga Iglesia ni Cristo, mga kawatan, mga ano yan, basta gano'n yan, mga masasamang tao, mga kawatan, minura pa eh. Diba? Ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traitor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo. Pinipili nyo yung mga mandarambong. So, nasa sa inyo na po. Sa akin po, bilang ako personal, so hingi lang po ako ng tulong sa inyo para tong tao na ito is mapatigil natin, no? Mapatigil natin. Wala naman tayong malalabag na batas pag itong tao na ito is ma-report natin, magawa natin ng tamang aksyon, di ba? Okay. So, sa mga nagnanais lang po tutulong. Okay, ito po ay para sa kapakanan ng Iglesia ni Cristo at ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Kung totoong kayo po ay may simpatiya, no, at gumagalang sa aming tagapamahalang pangkalahatan, so tulungan niyo po kami na may depensa sa tao na ito po. Siguro kilala niyo ito, sino mang nakakakilala nito, anumang tribo nito, anumang relihiyon nito, mas mainam po siguro is masawata natin tong bunganga ng tao na ito. Dahil pag hindi po, pasensyahan lang po tayo, no? Siyempre, sabi ko nga, yung taong kinakahulan ng aso, no? Lagi niyang kinakahulan pag naglalakad, pag dumadaan. So, inaabangan nito na makalabas yung aso na yan para hindi na makakahul uli. So, ginagawa niya ng paraan para tumigil, may stop siya, di ba? So, gano'n lang. Sasampul ko lang po yung sa aso. Ngayon, kung i-apply natin sa kanya, ewan ko lang sa kanya. Di ba? Kung pangangatawan niya yung pagiging aso niya. Okay.
So, maraming salamat po. Yun ay pahayag ko lamang, opinion ko lamang. So, wala pong kinalaman dito ang pamunuan o ang administrasyon ng Iglesia ni Cristo. Ako lamang po ay nagsasalita bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. So, ito opinion ko, pananaw ko, at comment ko sa tao na ito nang lumalabas sa bunganga ay parang bunganga ni Satanas tong bunganga nito eh. Okay. Maraming salamat po. So yun po yung disclaimer ko na na pahayag. So sa uli po, Nobs Vlogs po, paki-like, subscribe, share na rin po sa iba. Thank you.